Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagulat ang buong mundo sa nangyaring pagdanakaw sa isa sa pinakasikat na atraksyon sa Paris, France, ang Louvre Museum. Dahil dito, sinara pansamantalang museo sa publiko. At kabilang sa mga hindi nakapasok, ang ilan nating kababayan. Ang museong ito, tahanan ng ilan sa pinakamahalagang likhang sining sa kasaysayan. Kaya dinarayo ito ng milyong-milyong bisita kada taon. Ito ang Louvre Museum sa Paris, France. Ang kababayan nating si Melinda, nakasalukuyang bumabiyahe ngayon sa Europa. Hindi pinalagpas na mabisita ito. Target ko talagang pupunta dun sa museum na yon. Hello guys! Andito tayo ngayon sa The Louvre Pyramid dito sa Paris. Pero pagpunta niya raw sa Louvre nitong Lunes, ang mga turista hindi pinapasok. Ang daming turista dito sa labas. Bawal kasing pumasok sa loob dahil nga may incident na nangyari dito sa The Louvre. Isang araw kasi bago ang kanyang pagbisita ang museo, nilooban. And when I went there, bawal palang pumasok kasi nga daw may nanakaw. So, nag-observe lang ako dun sa place. I'm glad to see this sa sarili kong mga mata, but at the same time, I'm sad na may nawalang artifact dito. Personally, ako hindi naman ako disappointed kasi nga naintindihan natin yung security. But at the same time, I was sad kasi nga sana maibalik na yung mga nanakaw. Ayon sa mga otoridad, ang 4 na suspect gumamit ng power tools para makapuslit sa museo. Kabilang sa mga natangay na mga ito, ang tiara ng asawa ni Napoleon III na si Empress Eugenie, ang emerald na hikaw at kwintas ni Empress Marie-Louise, ang tiara, kwintas at isang hikaw na pagbabay-ari ni Queen Marie-Amélie at Queen Hortense, at ang binansagang reliquary brooch. According doon sa estimate ng curator, to 88 million euros or $102 million. It's not about the physical structure or yung kung hindi, yung pagkawala ng isang alaala na hindi mo na mapapalitan. Patuloy ngayon ang investigasyon para madakip ang mga salarin. Sa nagdaang mga dekada, maraming mga museum heist na gumimbal sa mundo. Taong 1911, ninakaw ng dating empleyado ng Louvre na si Vincenzo Peruggia ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Na-recover ang painting na subukan itong ibenta ni Peruggia sa Florence, Italy noong 1913. Noong 1964, nilooban ng 2 kalalakihan ang American Museum of Natural History sa New York City. Natangay nila ang ilang jewels o hiyas, kabilang ng 563.35 carat sapphire na Star of India. Noong 2002 naman, nang pinasok ng mga magnanakaw ang Vincent van Gogh Museum sa Netherlands, pinuntiryan ang 2 sa mga painting ng sikat na Dutch artist. Pero hindi pa ang mga nakawang ito ang tinuturing na single largest art heist in modern history. Kuya Kim! Ano na? Noong March 1990, may 2 lalaki na panggap ng mga pulis ang pumuslit sa Isabella Stewart Gardner Museum sa Massachusetts, Amerika. Ninakaw nila ang 13 mahahalagang likhang sining kabilang na mga paintings ng Dutch artists na sina Rembrandt van Rijn at Johannes Vermeer. Ang kabuuang halaga ng kanilang ninakaw ay umabot ng mahigit $500 million. Kaya isa rin ito sa pinakamalaking property crime sa US history. Karamihan sa mga ninakaw, hindi pa rin naibabalik. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.